Oo, ang ano nila, ang talagang target nila is kaming mga Duterte vloggers, ubusin namin yung oras kakaaway namin sa kanila. Pero wala na, hindi sila importante eh. Oo, ang importante sa atin, yung kalaban naman, hindi naman kapwa vlogger ang kalaban. Kalaban yung mga kawatan sa gobyerno. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kaya kong mag-content araw-araw ng pag-usapan lang natin yung mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte. Ang tanong, sila ba kaya nilang gawin yun? Kaya ba nila mag-content araw-araw at pag-usapan yung mga magagandang nagawa ni Bongbong? Kasi ako, hanap ako ng hanap talaga eh. Kung ang hinahanap ni Bongbong yung flood control project, ako hinahanap ko kung ano yung magandang nagawa ni Bongbong sa buhay ko sa loob ng 3 taon na panunungkulan niya. Oo, wala na. Binalibaliktad ko na kahit yung brief ko tsaka yung tinignan ko na pati yung kaibot-ibuturan ng singit ko. Hindi ako makakita talaga ng magandang ginawa nung Tolongges na yan. Wala eh. So, bayaan na natin yun. Kung yung mga utak ng mga followers nila tuwan-tuwa doon sa pagbanat ng mga vloggers nila sa atin, pero the fact na hindi natin pinapansin, ibig sabihin alikabok lang sa balikat natin, dandruff lang yan. And we are very much well represented by Banat Bay. Tuwan-tuwa nga tayo eh. Noong doon sa nung kanyang live kagabi diyan sa Facebook. Kasi sa Facebook na lang siya nagla-live eh. Nagano siya, maraming mga oy, sabi ni ganito ka raw. Sabi niya, bayaan mo na yan. Sarap-sarap ng buhay ko eh. Nagwawaldas ako ng pera dito eh. Tapos inaabalan niyo ako sa mga ganyan chismis-chismisan niyo. Hindi ba? Ganyan ang mga barateros. Kita mo, tanungin mo yung mga vlogger na yan, pinapanood ba sila ni Bongbong? Hindi. Ina-acknowledge sila ni Bongbong? Hindi. Noong pinapunta sila sa Malacanang, anong pinakain sa kanila? Ensaymada. Alam mo ba si Pangulo? Si Pangulong Duterte, pinagsasara pa kami ng restaurant niyan. Pumunta kayo Banateros dito, sarado yung restaurant, tayo-tayo lang. Tas kinakantahan pa kami ni Pangulong Duterte nung nakalaya pa yan. Pinapakain pa kami ng mga saging na may mga asukal, ganyan. Yung mga, sabi niya pa sa akin, boss Dada, masarap to. Kakaiba to, sabi niya. Sabi mo kakaiba, nilagang baboy lang to eh. Bulero din yan, si Pangulo. Sabi niya pa, ito. Yung gustong-gusto ko naman kasi talaga doon sa may E-Lounge, yung paborito namin puntahan. Punta kayo dyan mga taga Davao ha. E-Lounge, dalawang yan. Merong isa sa Matina, tapos yung isa, hindi ko alam kung saan yun eh. Hindi kasi ako aral sa mga lugar dyan sa Davao, pero E-Lounge, napakaganda dyan. Ang gagaling ng mga singer dyan. Nasira lang yung equipment nila dyan nung nagkantahan kami nila Jay. Pero masarap yung nila dun. Yung pulutan nila dun na daw yan eh. Dahil lutong Mindanao daw yan. Lutong Bisaya. Kumbaga sa amin, mga Ilocano, may bagnet kami. Sa Bulacan, may chicharon. Hindi ba? Yung mga liempo-liempohan. Doon sa Davao, meron silang yung parang maliliit ang hiwa na mga karne na tostado. Nakita ko yun sa lola ko nun. Kasi kami sa Ilocos, mga Pangasinan, ganyan. Sa mga Ilocano, dahil nga mahirap ang buhay sa norte, ang gagawin nila, magkakatay sila ng baboy, no? Yung mga part na iba, papautang nila, tapos yung part na para sa sa bahay, ang gagawin nila niyan, ipiprito nila yan. Palalanguyin nila sa sariling mantika yan. Tapos kapag kayong karne na prito na, nag-brown na, lumiit na, tapos ang dami-dami ng mantika ng baboy, ibubuhos na yan sa isang garapon. Tapos yung karne nandoon sa pinakadulo, nasa pinakailalim. Ngayon, overnight, titigas yan. Magiging solid yung baboy na yan. Yan yung mga dumidikit-dikit sa puso nyo pag kumakain kayo ng mga lechong kawali. Ngayon, malaki yung garapon na yan. Hindi mo makukuha yung karne sa ilalim hanggat hindi mo nauubos yung mantika sa ibabaw. Yung mantika sa ibabaw, yun ang ipinanggigisa, ipinangsasangag, yun yung mainit na kanin, tas i-scoop kang ganun, ilalagay mo sa mainit na kanin, lalagay mo ng bagoong o kaya toyo. Sarap! Anong hana naman? Walang hiya ka. Di mo alam yan, rich kid ka.
Oo, ganun talaga ang sarap no, no. Alam nung mga ano 'yan, alam nung mga kababayan natin 'yan. Kasi ako pag umuwi ako sa lola ko sa Pangasinan, oo, pag umuwi ako diyan kasi diyan kami pinapatapon ng nanay ko lagi eh. Ibang-iba talaga yung bagoong diyan, ang bango-bango talaga. Oo, talagang gustong-gusto ko yung bagoong, kamatis, tapos kanin na kagad, bakbakan na 'yan. Pasensya na kayo ah. Ginugutom ko ba kayo? Ako rin, parang gutom na rin ako kasi naka-OMAD ako, naka 1 meal a day ako eh. Oo, kanina kumain ako alas 6, tapos hindi na ako kakain ulit, bukas na ulit ng alas 6 eh. Ewan ko ba ba't na pinag-usapan natin to? Mga pagkapagkain na to. Oo, pero paano ba tayo napunta sa pagkain? Oo, nandiyan naman tayo sa nandiyan naman tayo sa usaping dahig. Di kasi maraming pagkain niya sa hig, mga humba-humba, tsaka mga kung ano-ano, kumakain sila basta dyan eh. Hindi, yun na nga, well represented. Yun nga ay, doon pala sa sinasabi ko yung baboy na ni Pangulong Duterte, yung sinasabi niya, ano ba yun mga Bisaya, anong tawag sa inyo niyan? Pinagmamalaki ni Pangulo yun. Ang sarap naman talagang pulutan nun. Medyo matigas lang, pero maano siya eh, kasi mga ganito na lang siya kaliliit. Tapos pag kinain mo, parang na siyang mini chicharon. Sarap. Ganyan kami ni Pangulo pag lumalabas kami, kumakanta kami, nagkukwentuhan kami. Kayo ba? Yung mga vlogger ba, nakainuman nyo na ba si Bongbong? Nakabatakan nyo na ba yan? O hindi ba? Nakaanuhan nyo na ba? Nakajamming nyo na ba? Hindi man. Hindi man kayo kilala ng ulol na yan. O hindi ba? Kaya saka na kayo magmalaki sa mga banateros, bisdakeros kapag nakasama nyo na sa isang hapagkainan si Pangulong Marcos. O until then, chupi, layas. Mga kadiri. Oh, 'di ba? Kasi kaya ko naman naikwento kasi nga yun nga sabi nga ni Inday Sara, banat bay na na banggit kita kay Pangulong Duterte. Natuwa siya, yung ngumiti siya at sinabi nga niya na lagi ako nanonood diyan kay Banat Bay. 'Di ba? Nakakataba lang ng puso. Alam mo ito yung ito yung kahit na hindi ka naman bayaran ng pera. Kasi diyan sa kabila, bayaran ng pera talaga niya. Putang mga magnanakaw tao diyan eh. O yung mga ninanakaw nila sa gobyerno, pinambabayad niya sa mga putang ng propagandista nila. Pero tayo kasi, hindi tayo ganun. Si Pangulong Duterte, appreciation yung kanyang ibinibigay at minsan, priceless yun. Madalas pala, priceless. Oo, yung acknowledgement, yung pagpapasalamat lang niya sa'yo, alam mo, hindi ko talaga makalimutan. Lagi kong kinukwento to. Noong nandiyan kami sa Davao, sinabi niya sa amin, ako, si Trixie, si Mark Lopez, sila Doc Lorraine Badoy at yung buong Maiso. Tapos nandoon ng Banateros. Sabi niya, first time na nakita ni Master Judea at saka ni Jay Guevara si PRD. Tawag dito? Si Jay Guevara, yung ticket niya sa eroplano. Yun yung pinapirmahan niya. Tapos si Master Judea, di ko alam pinapirmahan niya eh. Pero kami doon, talagang na-starstruck sila, sumisenyas pa nga sa akin si Master Judea, Boss Dada, pwede ba ako magtanong? Sabi ko, sige, magtanong ka lang, napakabait ng matanda na yan, kasi kami sawang-sawa na kami magtanong dyan. Gusto na lang namin makinig sa kanya. Ako talaga, when I'm talking to this kind of people, mas gusto ko na lang yung naririnig, kasi yung wisdom na yan, magagamit mo yan eh. Yun nga yung ginagamit ko sa pagva-vlog, yung mga naririnig ko sa kanila, mga kwento nila. So sinabi sa amin ni Pangulong Duterte noon, I just want to take this opportunity to thank you guys because I will not be an effective president if you're not there supporting me and defending me. Kasi nga sa dami-dami. Pango naman nun. Kung kapitbahay na to, nagluto pa ng amoy noodles. Yung Lucky Me na chicken. Chicken ba yun, beef? Punyeta naman to, gutom pa naman ako. Walang hiya. Ayun na nga. So sabi niya nga, pasalamatan ko kayo kasi hindi magiging successful yung aking pagiging presidente kung hindi nyo ako tinutulungan, hindi nyo ako dinidepensahan. Napakarami kong kalaban. Pero nandiyan kayo para dumepensa sa akin. Sino ba naman ako? Hindi ko naman kayo binabayaran. Hindi ko naman kayo mailibre man lang. Kaya natutuwa siya kasi nga, sabi niya, and I am treating you as one of my true and closest friends. Diba parang sino ba naman kami? Presidente yan. Napakagaling na presidente niyan.
Di ba inayos ang bansang Pilipinas tapos nagpapasalamat sa atin. So, flattered na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko na personal na nagpasalamat si Pangulong Duterte sa suporta natin. Oo. Yung pagpapasalamat niya sa amin, pagpapasalamat niya rin yun sa inyo. Imaginein mo, pare-parehas tayong walang bayad, pare-parehas tayong walang mga kinikita. Sa pagtatanggol natin, puro demanda pa nga. Oo. Kaya nga siguro, nung nasa dahig kami, tinanong ako ni Inday Sara, Boss Dada, anong mga demanda mo? Ibigay mo nga sa akin. Kaya nga niya kinuha ko ano yung mga demanda natin. Kasi siguro, baka yun lang yung kayang itulong ni VP Sara at ng mga Duterte sa atin. Mga abogado sila pero wala talaga silang maibibigay sa'yo, pera or something Mantakin mo, katulad yung pagpunta namin sa dahig. Pera natin lahat yun. Pera ni Banat ba yung mga ginagastos niya? Hindi ba? Oo, pero although talagang tinulungan kami ng SMNI para makapunta talaga doon kasi mga visa namin yung SMNI nag-asikaso, yung mga pamasahin namin sila ang nagbigay, di ba? Pero gagastos ka pa rin. Gagastos ka pa rin kahit papaano. Hindi yan parang pinadala ka doon tapos wala ka nang gagastusin. Hindi Napakamahal doon. Sabi ko nga sa inyo, nuknukan ng mahal doon. Pati pag hinga mo parang may bayad. Pero di ba yung talagang yung suporta na hanggat makakaya. Kung pwede nga lang bumalik ako ulit bukas kahit gaano kagastos, babalik tayo ulit just to show support. I really want to go back to Dahig. Di na ako alis ng Dahig. Doon na lang ako sa Dahig. Magstay na lang ako doon. I just want to support our president. Buti na lang libre pagkain diyan sa Duterte Street. Nakakapunta diyan, nakakakain ng libre nakakalibre kami ng meal. Malaki natipid talaga namin Pero syempre hindi naman kami makakarating diyan. Kami nila Banat Bay kung hindi dahil kay Pastor. Maraming salamat, Pastor. So kita mo, hindi ba, yung support, yun yung sinasabi natin na isang mga magagandang mga bagay alaala na hindi talaga natin makakalimutan. At eto na nga, ito na nga, simulan na nga natin yung hindi ka magkukwento sana ako tungkol dyan sa dahig Kaya lang, baka mapahaba na namin yung kwento ko. Grabe, hindi ako nagsasawa magkwento sa inyo araw-araw, i-like and i-share niyo itong video natin Hindi kasi parang unti-unti kasi diyan sa dahig mga bossing, unti-unti na iintindihan na ng mga taga-Europe kung ano ba yung ginagawa natin diyan. Kasi ganito yan mga bossing. Initially, maraming mga naiinis sa mga Pinoy sa mga Duterte supporters sa ginagawa natin diyan. Kasi syempre hindi na yung para sa mga taga Netherlands, para sa mga dahig, taga-dahig. Medyo hindi sila natutuwa na nagtitipon-tipon tayo doon. Araw-araw mantakin mo 100 days, mag-iisang taon na sa March. More than 100 days na tayo nagtitipon-tipon doon, nagkakantahan, nagsasama-sama, minsan nag-away-away pa. Hindi ba? So minsan kasi pag kami mga dumadaan doon, nagbubusina ng malakas, sumisigaw, yung parang alam mo na hindi rin talaga lahat ng tao although highly sila adherent to human rights, may mga tao, lalo na yung mga lokal doon, yung hindi natutuwa kasi syempre sino ba si Duterte? Sino ba yan? Di naman nila kilala yan. Kilala nila yan, pero ang pagkakakilala ng Dutch media kay Pangulong Duterte, isa siyang kriminal. Kaya ang tingin, kriminal, parang sineselebrate yung kriminal, ganun na dating. So, noon, medyo banas yung mga tao dyan sa paligid. Kasi residential area yan naiinis doon sa mga taga-Duterte. Kaya nga, sa mga Duterte supporters, kasi ang dami-dami talaga natin. Nung una kasi, nandiyan yan sa may harap, sa may Duterte, yung harap mismo ng detention facility. Yung entrance nandoon. Doon nagkakain-kain, nagtitent, lahat doon na natutulog. As in, ang dami-dami mga Pilipino noong mga unang mga linggo. And then, nireklamo tayo doon. Dinala tayo doon sa forest, Duterte Forest. Nireklamo na naman tayo doon. So, kaya nagkaroon ng permit dito sa may Duterte Street. Pero imagine ilang beses tayo nirereklamo. Tapos yung mga
restaurant sa paligid, nabibwisit na kasi yung mga tao doon umiihi. Eh, di ba? Mahal-mahal nga ng ihi dyan. No? So parang libre na nakikiihi sa kanila. So minsan sinasara na din yung mga CR. Hindi na tayo pinapayagan umihi ng libre. Kaya nakakuha tayo ng permit para magkaroon tayo ng portalet. May ihian man lang doon. Pero it's a sign na talagang hindi nila yan gusto noon. Para sa kanila, disturbance yan. Para sa kanila, abala yan. Pero little by little, unti-unti, sa tulong na rin nito ni Alvin in Tourism, sa tulong na rin ng mga Pilipino doon na fluent naman mag-Dutch, nakakapag-converse naman in English, pag may mga nagtatanong, naipapaliwanag nila, sino ba to? Ba't natin sinusuportahan? Kaya nga merong isang magandang project na, na gustong mangyari dyan. Magkakaroon ng maliit na booklet na yung parang pagkakakilala ni Pangulong Duterte at kung sino siya, yung parang brief na maikling pagpapakilala sa kanya para pag may nagtatanong, bigay mo na ng leaflet, just read it and basahin mo na lang dyan kung sino tong presidente namin. Ganun. So unti-unti, tinatanggap na tayo dyan and ayun na nga, parang naging actually may mga pulis pa nga na nagbabantay sa atin dyan, na mga kaibigan na din natin kasi may mga asawang Pinay, tapos nakikikain din sa atin. Kaya sana talaga wag magsawa yung mga nandiyan dyan sa Hague. Sana wag kayong magsawa, sana magpatuloy po kayo sa inyong mga bisita diyan, pagstay diyan kahit malamig siguro sana may mga Pilipino pa rin na magpunta diyan, tiisin yung lamig para samahan si Pangulong Duterte doon kasi feeling ko talaga pag nalalaman ni Pangulong Duterte na nandiyan pa rin kayo, palagay ko araw-araw nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob yun kahit mahina ng kanyang pangangatawan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa